Dalawang pink na linya. Nakatitig si Clarice Alcaraz sa dalawang pregnancy test na nakapatong sa ibabaw ng lababo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Hindi dapat ganito. Dapat sana ay saya ang kanyang nararamdaman, isang nag-uumapaw na kagalakan. Hinawakan niya ang isang maliit na sobre at maingat na inilabas mula roon ang isang dekalidad na larawan, isang ultrasound. Itinuro ng kanyang doktor kanina ang tatlong maliliit na tuldok na kumukurap-kurap sa monitor. Tatlong maliliit na tibok ng puso. Congratulations, Doth. It's triplets, sabi ng kanyang obgyn, isang ngiti ang nakapaskil sa mukha nito. Triplets. Hindi lang isa. Tatlo. Napahawak si Clarice sa kanyang tiyan. Flat pa rin ito, walang bakas ng tatlong buhay na nagsisimulang mabuo sa loob niya. Paano niya sasabihin ito kay Franco? Ito ang tanong na bumabagabag sa kanya. Binalak niyang gawin itong espesyal, isang romantikong sorpresa sa isang hapunan para sa kanilang dalawa lang. Ngunit ang biglaang imbitasyon para sa isang hapunan sa mansyon ng mga De Villa ngayong gabi ay sumira sa lahat ng kanyang plano. Isang pamilyar na ngiti ang pumasok sa kanyang isip, ang ngiti ni Franco. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, na para bang siya ang tanging babae sa mundo. Mahal na mahal kita, Clarice. Ikaw ang buhay ko, bulong nito sa kanya kagabi lang, habang yakap-yakap siya. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang takot sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang marupok na pag-asa. Ito si Franco. Ang lalaking pakakasalan niya. Ang ama ng kanyang mga anak. Mauunawaan niya ito. Matutuwa siya. Magiging masaya sila. Itinago niyang muli ang larawan sa sobre at inilagay sa loob ng kanyang porse. Huminga siya ng malalim. Kaya niya ito. Para kay Franco. Para sa kanilang magiging pamilya. Pagdating niya sa mansyon ng mga De Villa, bumungad sa kanya ang karangyaan na hindi niya kailanman masasanay. Ang matataas na pader, ang malawak na hardin, at ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa driveway. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa mundo ni Franco. Ngunit sa tuwing sasalubungin siya ni Franco ng isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik, nawawala ang lahat ng kanyang pangamba. You're here, bulong ni Franco, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kanina pa kita hinihintay. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga magulang ni Franco, sina Don Ricardo at Doña Elena, ay formal at halos hindi ngumingiti. Si Portia, ang nakababatang kapatid ni Franco, ay may isang peking ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Siya ang tumawag kanina para mag-imbita sa hapunan. Ang hapunan ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato ang maririnig. Sinubukan ni Franco na magsimula ng isang magaan na usapan, ngunit ang bawat pagtatangka niya ay sinasagot lamang ng mga tipid na tango at mga isang salitang sagot. Naramdaman ni Clarice ang sobre sa loob ng kanyang bag parang ang bigat-bigat nito. Ito na ba ang tamang oras? Bago pa man siya makapagsalita, bumasag si Portia sa katahimikan. So, Clarice, simula niya, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. I was doing some research for a hospital charity event, and I stumbled upon some interesting old articles. Tungkol sa business world noong araw. Napatingin ang lahat kay Portia. Maging si Franco ay nagtaka. And, tanong ni Franco. Ngumiti si Portia, isang ngiting mapanukso, at tumingin ng diretsyo kay Clarice. May nabasa akong pangalan. Alcaraz. Isang maliit na construction firm. Apparently, the owner went bankrupt years ago. Nalugi daw dahil sa isang malaking real estate company. Nanlamig ang buong katawan ni Clarice. Alam niya kung saan papunta ito. Ang kwento ng kanyang ama. Ang kwentong pilit na niyang ibinaon sa limot. Ang pangalan ng malaking kumpanya, nagpatuloy si Portia, dahan-dahan na para bang ninanamnam ang bawat salita. De Villa Holdings. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Don Ricardo ay umubo, habang si Doña Elena ay nag-iwas ng tingin. Si Franco ay napatingin mula kay Portia patungo kay Clarice, ang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, mahinang sabi ni Clarice,
kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Oh, really? Tumawa si Portia, isang tawang walang kagalakan. Clarice, hindi ba't nakapagtataka? Sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, ang napili mo pa ay ang anak ng lalaking naging dahilan ng pagbagsak ng pamilya mo. Is it love? O baka naman paghihiganti? Ang salitang paghihiganti ay tumusok sa puso ni Clarice na parang isang punyal. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng tunog sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mapanuring mata ng pamilya de Villa na nakatutok sa kanya. Napatingin siya kay Franco. Sa isang iglap, ang buong mundo niya ay nakasalalay sa lalaking ito. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang kinabukasan, ang kinabukasan ng tatlong maliliit na buhay sa loob niya. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Franco, please. Sabihin mo isang bagay. Ipagtanggol mo ako. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Franco ay hindi proteksyon. Nakita niya ang pagdududa. Ang pagkalito. Ang bigat ng pagiging isang de Villa. Tumingin si Franco sa kanyang mga magulang, pagkatapos ay kay Portia, at pagkatapos ay sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Clarice. At sa katahimikang iyon, sa pag-iwas ng tingin na iyon, gumuho ang mundo ni Clarice. Mas masakit pa ito kaysa sa mga salita ni Portia. Ang katahimikan ni Franco ang pumatay sa kanya. Isang kakaibang kalinawan ang bumalot kay Clarice. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi na naging manhid siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng kanyang upuan na gumalaw sa sahig ay umalinggaw sa silid. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Hinubad niya ang kumikinang na engagement ring mula sa kanyang daliri. Ang diamanting minsan ay sumisimbolo sa lahat ng kanyang mga pangarap ay tila isa na lang malamig na bato. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng kanyang plato. Ang maliit na tunog ng pagtama nito sa porselana ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa pamilyang sumira sa kanya, at sa lalaking hinayaan itong mangyari. Salamat sa lahat, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit basag. Pagkatapos ay tumalikod siya. Naglakad siya papalabas ng dining hall, ang likod ay tuwid na tuwid, ang bawat hakbang ay isang pagpipigil sa mga luhang nagbabadyang bumagsak. Hindi niya sila bibigyan ng kasiyahan na makita siyang umiiyak. Nakarating siya sa labas ng mansyon, sa malamig na hangin ng gabi. Doon, sa isang madilim na kanto, malayo sa mga mapanuring bintana, pinakawalan niya ang isang hikbi. Naupo siya sa isang hintayan ng bus sa kabilang kalsada. Walang tao. Tanging siya at ang madilim na kalye. Ang kanyang Porsche ay nasa kanyang kandungan. Ang sobre na may larawan ng tatlong kumikinang na buhay ay tila sinusunog ang kanyang balat. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga anak. Wala na silang ama. Ngunit mayroon silang ina. Habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong mula sa mga guho ng kanyang puso. Determinasyon. Ibinulong niya sa hangin, sa kanyang sarili, at sa tatlong kaluluwang umaasa sa kanya. Para sa inyo, mga anak. Lalaban si Mama. 6 na taon. Sa loob ng 6 na taon, itinayo ni Franco de Villa ang isang imperyo mula sa pundasyon na iniwan ng kanyang ama. Ang de Villa Holdings ay hindi na lamang isang pangalan sa real estate, ito ay isang puwersa sa iba't ibang industriya. At siya, si Franco, ang hari sa toreng gawa sa salamin at bakal. Mula sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng de Villa Tower, tanaw niya ang buong Metro Manila. Ang mga gusali ay parang mga laruan, ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Sa silid na ito, ang salita niya ang batas. Ang isang tango niya ay maaaring magpasimula ng isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang isang iling niya ay maaaring magpabagsak ng isang katunggali. Makapangyarihan siya, iginagalang, kinatatakutan. Ngunit kapag nag-iisa na siya, kapag ang huling empleyado ay umalis na at ang katahimikan ng gabi ang bumabalot sa kanyang opisina, ang hari ay nagiging isang ordinaryong tao na pinahihirapan ng mga alaala. Tinapos niya ang huling pagpupulong. Malamig at diretso ang kanyang mga utos. Walang emosyon. Trabaho lang. Nang lumabas na ang lahat, umikot siya sa kanyang swivel chair at hinarap ang malawak na bintana. Kinuha niya ang kanyang cellphone.
hindi para tumawag. May isang folder doon na nakatago, isang folder na hindi niya kailanman binura. Binuksan niya ito. Isang larawan. Siya at si Clarice, kuha noong isang beach trip. Nakayakap siya mula sa likod nito, ang baba niya ay nakapatong sa balikat nito. Pareho silang nakangiti sa kamera, mga ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Ang mga mata ni Clarice sa larawan ay kumikinang sa saya. Ang mga mata niya ay sumisigaw ng pag-ibig. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. 6 na taon pero parang kahapon lang. Naaalala pa niya ang gabing iyon. Ang mga akusasyon ni Portia. Ang tingin ng pagmamakaawa sa mga mata ni Clarice. At ang sarili niyang karuwagan. Ang kanyang nakabibinging katahimikan. Pinaniwalaan niya si Portia. Pinaniwalaan niya ang pamilya niya. Sinabi nila na para iyon sa ikabubuti niya, para protektahan ang pangalan ng pamilya. Pero bakit pakiramdam niya ay may ipinagkait siyang isang napakahalagang bagay sa sarili niya? Isinara niya ang larawan at ibinalik ang cellphone sa bulsa. Ang hari ay muling umupo sa kanyang trono, ang mukha ay naging isang blankong maskara. Mayroon siyang biyahe bukas. Tagaytay. Isang ospital na balak bilhin ng kumpanya. Trabaho lang. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay isang magandang pagbabago mula sa alinsangan ng Maynila. Matapos ang paunang pag-uusap sa mga administrador ng Tagaytay General Hospital, nagpasya si Franco na maglakad-lakad muna bago bumalik sa kanyang hotel. Pumasok siya sa isang maliit na coffee shop na may tanawin ng Taal Volcano. Habang hinihintay ang kanyang kape, narinig niya ang tawanan ng mga bata. Sa isang mesa sa may bintana, may 3 batang masayang nagkukulitan. Isang babae at 2 lalaki. Magkakamukha sila. Marahil ay triplets. Biglang tumayo ang isa sa mga batang lalaki at tumakbo, tila may hinahabol na kung ano. Hindi nito napansin ang isang natapong tubig sa sahig. Nadulas ito. Bago pa man ito bumagsak sa sahig, kumilos si Franco na para bang may sariling isip ang kanyang katawan. Sa isang mabilis na hakbang ay nasalo niya ang bata. Oops! Dahan-dahan lang, champion, sabi ni Franco, isang ngiti ang otomatikong lumabas sa kanyang mga labi. Itinayo niya ang bata at inayos ang damit nito. At nang mag-angat ng tingin ang bata para magpasalamat, natigilan si Franco. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mga matang iyon. Ang hugis ng mukhang iyon. Ang maliit na nunal sa ibaba ng labi. Para siyang nakatingin sa isang salamin na nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Salamat po, sir, sabi ng bata, ang boses ay maliit. Hindi makapagsalita si Franco. Nakatitig lang siya, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib sa isang paraang hindi pamilyar. Isang hindi may paliwanag na koneksyon, isang puwersang humihila sa kanya, patungo sa batang ito. Kiko! Halika na dito! Isang boses ng babae ang tumawag. Lumapit ang 2 pang bata, kasama ang isang babaeng mukhang kasama nila. Naku, pasensya na po, sir. Makulit po talaga itong si Kiko, sabi ng babae, halatang nag-aalala. Walang anuman, sagot ni Franco, pilit na inaalis ang kanyang pagkakatulog. Tumingin siya sa 2 pang bata. Ang babae ay may mga mata ni Clarice. Ang isa pang lalaki ay may ngiti ni Clarice. Ngunit ang batang nasa harap niya, si Kiko ito ay siya. Isang maliit na bersyon niya. Mga anak niyo po, tanong ni Franco, hindi mapigilan ang sarili. Biglang nagbago ang itsura ng babae. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagbabantay ng takot. Opo. Sige po, sir. Mauna na po kami. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng 3 bata, at mabilis na lumabas ng coffee shop, na para bang may humahabol sa kanila. Naiwan si Franco na nakatayo, tulala. Ang kape niya ay lumamig na sa mesa. Ang imahe ng 3 bata, lalo na ni Kiko, ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi. Hindi maaari. 6 na taon na ang nakalipas. Sinabi ni Portia. Ngunit ang nakita niya ay hindi kasinungalingan. Ang naramdaman niya ay hindi imahinasyon. Pagbalik sa kanyang hotel room, hindi siya mapakali. Naglakad siya pabalik-balik. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa Maynila.
Leo, sabi niya, ang boses ay apurado. May ipapahanap ako sa'yo. Urgent. Yes, Sir Franco. Isang babae at 3 anak. Nakatira sila dito sa Tagaytay. Ang pangalan ng isang bata ay Kiko. Hindi ko alam ang apelyido. Triplet sila, around 6 years old. I want you to find out who they are. Lalo na kung sino ang ina. Now. Ibinaba niya ang tawag at naupo sa gilid ng kama, ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. Naghihintay. Ang bawat minuto ay parang 1 oras. Makalipas ang halos 1 oras, tumunog ang kanyang cellphone. Si Leo. Sir, sabi ni Leo sa kabilang linya. Nahanap ko na po. Napabangon si Franco. Sino? Nag-atubili si Leo sandali. Ang mga bata po ay sina Francisco Viz, Clara at Carlos. 6 na taong gulang. Ang ina po nila ay isang doktor sa Tagaytay General Hospital. Humigpit ang hawak ni Franco sa cellphone. Ang puso niya ay halos sumabog na. Just give me the name, Leo. Muling huminga ng malalim si Leo bago sumagot. Ang pangalan niya po ay E.C. Clarice Alcaraz. Ibinaba ni Franco ang tawag. Napatingin siya sa bintana, sa madilim na tanawin ng Tagaytay. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa silid. Ang kirot. Ang pagdududa. Ang pag-asa. Lahat ay nagsama-sama sa isang malakas na agos. 6 na taon. 3 sikreto. Isang pangalan ang paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Clarice. Clarice T. Bulong niya sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay nagkuyom. Nandito ka lang pala. Ang buhay na binuo ni Clarice sa Tagaytay ay parang isang hardin na maingat niyang inalagaan. Tahimik, payapa at ligtas. Ang Tagaytay General Hospital ang kanyang santuwaryo, ang kanyang kaharian kung saan siya si E.E. Alcaraz, ang mahusay na surgeon. Ang maliit nilang bahay na may tanawin ng luntiang mga burol ang kanyang paraiso, kung saan siya si Mama, ang sentro ng mundo ni Kiko, Clara at Carlos. Araw-araw, sa loob ng 6 na taon, pinanatili niyang matibay ang mga pader ng harding ito. Ang bawat tagumpay sa operating room, ang bawat halakhak ng kanyang mga anak, ay isang ladrilyo na idinadagdag niya sa pader, na ginagawa itong mas mataas, mas matatag. Isang pader na nagpoprotekta sa kanila mula sa anino ng nakaraan, isang anino na may pangalang De Villa. Ngunit isang umaga, isang memo ang sumira sa lahat. May all-hands meeting daw mamayang hapon, sabi ni Iggy Reyes, isa sa kanyang mga kasamahan sa cardiology department, habang nagkakape sila sa lounge. Ipakikilala daw ang bagong may-ari ng ospital. Isang kumpanyang nakabase sa Maynila daw ang bumili. De Villa Holdings. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi. Hindi maaari. Sa dinami-rami ng ospital, sa dinami-rami ng kumpanya, bakit dito pa? Bakit sila? Okay ka lang, Clarice, tanong ni Iggy Reyes. Namutla ka bigla. Pinilit ni Clarice ang isang ngiti. Okay lang ako. Medyo napuyat lang siguro sa mga bata. Pero sa loob niya, isang bagyo ang nagsisimulang mamuo. Coincidence lang ito, sabi niya sa sarili. Isang malaking korporasyon ang De Villa Holdings. Marami silang negosyo. Malamang ay hindi man lang alam ni Franco ang tungkol dito. Malamang ay mga tauhan lang niya ang namamahala. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi mapakali ang kanyang puso. Nang hapon na iyon, ang conference hall ng ospital ay puno ng mga doktor, nurse, at staff. Lahat ay nagbubulungan, nag-aabang. Si Clarice ay naupo sa isang tabi, malapit sa pinto, handang umalis anumang oras. Ang mga palad niya ay malamig at basa. Pumasok ang hospital director sa entablado. Magandang hapon po sa lahat. As you all know, the hospital is entering new and exciting chapter. It is in my honor to introduce the new CEO of our parent company, De Villa Holdings T. Pinigil ni Clarice ang kanyang paghinga. Ito na. N. Franco De Villa. Bumukas ang pinto sa gilid ng entablado at mula roon ay lumabas ang isang lalaking tila pag-aari ang mundo. Mas matangkad siya ngayon, mas malapad ang balikat. Ang suot niyang corporate suit ay nagpatingkad sa kanyang otoridad.
Nawala na ang bakas ng binatang minahal niya noon. Ang nasa harap nila ngayon ay isang hari, malamig at makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay sinuyod ang buong silid, walang emosyon, hanggang sa napadako ang mga ito sa gawin niya. Sa isang iglap, ang malaking conference hall ay tila lumiit. Sila lang dalawa ang tao. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito, isang kislap ng pagkabigla, ng pagkilala. Ang puso ni Clarice ay tumigil sa pagtibok. Nahuli na siya. Natagpuan na siya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at tumitig sa kanyang mga kamay na nakakuyom sa kanyang kandungan. Hindi. Hindi niya ipapakita na apektado siya. Isa lamang siyang empleyado. Siya ang CZ. Yun lang. Natapos ang meeting na wala siyang naintindihan ni isang salita. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nang magtayuan na ang mga tao, mabilis siyang tumayo para lumabas, ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Alcaraz. Ang boses na iyon. 6 na taon niyang hindi narinig, ngunit kaya pa rin itong magpatigil sa kanyang mundo. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Franco ay nakatayo ilang talampakan mula sa kanya. M.F. de Villa, sagot niya, ang boses ay formal at walang kabuhay-buhay. Nagpapasalamat siya sa mga taon ng pagsasanay bilang doktor na nagturo sa kanya kung paano magtago ng emosyon. Can have a word? In your office, sabi nito. Hindi ito isang tanong. Isa itong utos. Sa kanyang opisina, ang tensyon ay mas masidhi. Ito ang kanyang teritoryo, ngunit sa presensya ni Franco, pakiramdam niya ay siya ang dayuhan. Naupo ito sa silyang nasa harap ng kanyang mesa nang hindi niya inaanyayahan. Tagaytay, simula nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi ko akalain na dito ka nagtatago. Kumuyom ang panga ni Clarice. Hindi ako nagtatago. Namumuhay ako. Talaga ba? Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Clarice, nakita ko sila. Nanigas si Clarice. Ang mga bata. Ang pader na 6 na taon niyang itinayo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sino ang tinutukoy mo, pagmamaang-maangan niya? Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Franco, ang boses ay tumigas. Nakita ko ang 3 bata sa isang coffee shop. Isang lalaki ang kamukhang-kamukha ko. Ang takot na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng galit. Isang mabangis na galit na nagmula sa kaibuturan ng isang inang gustong protektahan ang kanyang mga anak. Tumayo siya, itinukod ang kanyang mga palad sa mesa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, Dingdif de Villa. Pero kung ano man iyan, itigil mo na. Tumayo rin si Franco. Mas matangkad ito sa kanya. Dati, ang tangkad na iyon ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngayon, para itong isang nagbabantang anino. Sila ba ay? Hindi nito matuloy ang tanong. Sa isang iglap ng kahinaan, gusto niyang sumigaw. Anak mo sila. 3 anak na tinalikuran mo bago pa man sila isilang. Ngunit nanaig ang kanyang pride at ang kanyang takot. Kung aaminin niya, anong mangyayari? Kukunin ba sila ng mga de Villa? Gagamitin ba sila laban sa kanya? Hindi niya isusugal ang kapakanan ng kanyang mga anak. Tinitigan niya si Franco ng diretso sa mga mata, ang sarili niyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Mga anak ko sila, sabi niya, dahan-dahan at malinaw, ang bawat salita ay may bigat. Sarili ko. Walang kinalaman ang ibang tao. Tumingin siya sa pinto. Kung wala ka ng ibang sasabihin na may kinalaman sa ospital, Dingdif de Villa, marami pa akong trabaho. Nakita niya ang sakit at pagkadismaya sa mga mata ni Franco, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumango ito ng dahan-dahan. Naiintindihan ko, J.K. Alcaraz. Kung trabaho lang ang gusto mong pag-usapan, trabaho ang pag-uusapan natin. Tumalikod ito at naglakad palabas ng kanyang opisina, isinara ang pinto ng walang ingay. Nang mawala na ito, napaupo si Clarice sa kanyang silya, ang mga binti ay nanginginig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Kinahapunan, sinundo niya ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Niyakap niya sila ng mahigpit, mas mahigpit kaysa dati. Dinala niya sila sa parke para maglaro. Habang pinapanood niya sila na tumatawa at naghahabulan,
isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakita niya sa di kalayuan, nakaparada sa gilid ng kalsada. Madilim ang mga salamin nito. Hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Pero alam niya. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Pakiramdam niya ay pinapanood sila. Minamanmanan. Gabi na nang makauwi sila. Matapos niyang patulugin ang tatlo, naupo siya sa sala, ang kadiliman at katahimikan ang kanyang kasama. Naisip niyang tapos na ang araw. Naisip niyang nakayanan niya ang unang bugso ng bagyo. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang laptop. Isang bagong email. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. From Office of the Sea, Davila Holdings. N.V. Alcaraz, Clarice A. Subject, Notice of Review and Restructuring, Cardiology Department. Napapikit si Clarice. Hindi ito nagkataon lang. Hindi ito basta-basta pagbili ng ospital. Ito ay isang atake. Isang deklarasyon ng digmaan. At alam niya, sa puso niya, na ang digmaang ito ay hindi lang tungkol sa trabaho. Ito ay personal. Ang mga salita ni Clarice ay tumatak sa isip ni Franco na parang isang sumpa. Mga anak ko sila. Sarili ko. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Franco sa Maynila na may dalang bigat sa dibdib. Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa kanya, sa lamig ng kanyang mga mata at sa pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa. Ngunit may isang bahagi, isang mas malakas at mas mapilit na bahagi, na hindi kayang kalimutan ang mukha ni Kiko. Ang sarili niyang mukha. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Sa gitna ng mga importanteng pagpupulong, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa Tagaytay. Ang mga numero sa spreadsheet ay nagiging mga imahe ng tatlong batang nagtatawanan. Ang bawat desisyon na kailangan niyang gawin para sa kumpanya ay tila walang kwenta kumpara sa isang tanong na sumisira sa kanyang pagkatao. Anak ko ba sila? Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit anong paraan. Tinawagan niya si Leo. Kailangan ko ng paraan, sabi niya, ang boses ay desperado. Kailangan ko ng sample para sa CT test. Sir, mahirap po yan at medyo delikado, sagot ni Leo, halatang nag-aalangan. Don't care, jit ni Franco. Gawan mo ng paraan. Isang hibla ng buhok. Isang ginamit na baso. Kahit ano. I will pay whatever it takes. Makalipas ang 2 araw ng nakakabaliw na paghihintay, tumawag si Leo. Nakuha niya. Isang suklay na naiwan sa locker ng eskwelahan ni Kiko. Maingat itong isinilid sa isang sealed bag at ipinadala sa isang kilalang laboratorio. Ang pinakamahal, ang pinakasekreto. Habang naghihintay ng resulta, ang bawat araw ay isang pagsubok. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa plano para sa Tagaytay General Hospital, ngunit kahit ang paghihiganti ay tila walang lasa. Ang tanging nasa isip niya ay ang pag-asa. Isang munting apoy na unti-unting lumalaki sa loob niya. Paano kung totoo? Paano kung mayroon siyang 3 anak? Paano kung bibigyan siya ng pagkakataong itama ang lahat? Isang hapon, habang abala siya sa kanyang opisina, bumukas ang pinto at pumasok si Portia. May dala itong kape at isang iting puno ng pag-aalala. Kuya, sabi nito sa malambing na boses. Balita ko ay lagi kang tulala nitong mga nakaraang araw. Is everything okay? Bumuntong hininga si Franco. Sa lahat ng tao, si Portia lang ang nakakaintindi sa pinagdaanan niya noon. It's Clarice. Nasa Tagaytay siya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kapatid. O, sabi lang nito. Naupo ito sa silyang nasa harap niya. Kuya, nakikinig ka pa rin ba sa mga chismis? Baka sinasaktan mo lang ang sarili mo. 6 na taon na. It's time to move on, Di. Hindi lang yun, Portia. May mga anak siya. 3. At ang isa sa kanila. Naputol ang sasabihin ni Franco. Tinitigan siya ni Portia. Ano, kuya? Kamukha mo. Franco, maraming tao ang magkakamukha. Huwag mong paasahin ang sarili mo. Kinuha nito ang cellphone. Actually kaya rin ako napadaan. May nakita kasi ako. Ayokong ipakita sa'yo pero I think you need to see this para matauhan ka na. Ipinakita nito sa kanya ang isang litrato sa screen.
Si Clarice, nakangiti habang may kaakbay na isang lalaki sa isang restaurant. Sa isa pang litrato, kasama nila ang 3 bata, at mukha silang isang masayang pamilya. Sino yan? Tanong ni Franco, ang boses ay nag-umpisang manlamig. Isang doktor din sa Tagaytay, sabi ng kaibigan ko. Matagal na daw silang magkarelasyon. Halos simula pa lang nung dumating si Clarice doon, malungkot na paliwanag ni Portia. Kuya, baka pinaglalaruan ka lang niya. Baka gusto lang niyang guluhin ang isip mo ngayon na pag-aari na natin ang ospital. Ang mga litrato. Ang mga salita ni Portia. Ang pagtanggi ni Clarice. Lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang masakit na saysay. Ang apoy ng pag-asa sa loob niya ay nagsimulang manghina. Kinabukasan, dumating ang email. Subject, paternity test results, case #FE 78 tandang bawas 45B. Nanigas si Franco. Ito na. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan niyang i-download ang naka-attach na ZIP file. Dahan-dahan itong nag-load sa screen. Ang mga teknikal na detalye, mga numero, mga graph. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Ang mga mata niya ay hinanap ang pinakaimportanteng bahagi. Ang konklusyon. At nakita niya ito. Nakasulat sa malinaw, itim na letra. Probability paternity, 0%. 0. Ang salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya. Paulit-ulit. 0. 0. 0. Ang lahat ng hangin ay nawala sa silid. Ang tunog sa paligid niya ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay isang matinis na ugong sa kanyang mga tainga. Ang apoy ng pag-asa ay hindi lang namatay. Ito ay binuhusan ng isang drum ng nagielong tubig, nag-iwan ng isang maitim, mapait at malamig na abo. Pinaniwala niya ang sarili niya. Pinaasa niya ang sarili niya. At sa huli, para lang siyang isang tanga. Isang tanga na niloko ng babaeng minsan niyang minahal. Isang tanga na pinaglaruan ng tadhana. Ang sakit ay napalitan ng isang blangkong pakiramdam, at ang blangkong pakiramdam na iyon ay dahan-dahang naging isang nagielong galit. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitingnan ang syudad sa ibaba. Ang lahat ng emosyon ay nawala sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung laro lang ang gusto ni Clarice, ibibigay niya ito sa kanya. Sa isang madilim na parking lot ng isang laboratorio, 2 gabi na ang nakalipas, isang babae ang nag-abot ng isang makapal na sobre sa isang lalaking naka-lab gown. Siguraduhin mong tama ang gagawin mo, bulong ni Portia. Gawin mong 0%. Walang dapat makaalam. Mabilis na kinuha ng lalaki ang sobre. Walang problema, Ma'am Portia. Kinuha ni Franco ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Leo. Nang sumagot ito, ang boses ni Franco ay kalmado. Peligroso. Leo, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Nakuha ko na ang resulta. Sir, anong T? Negative, putol ni Franco sa sasabihin nito. Simulan mo na ang plano para sa Tagaytay General Hospital. I want maximum pressure on A.K. Alcaraz Department. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay idinugtong ni Franco, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Walang personalan, trabaho lang. Ang mga sumunod na linggo ay isang uri ng impyerno na hindi pa naranasan ni Clarice. Ang utos ni Franco, kahit na ibinaba mula sa malayong tornito sa Maynila, ay naramdaman sa bawat sulok ng kanyang departamento. Biglang nagkaroon ng mga bagong protokol na halos imposibleng sundin. Ang mga hinihinging ulat ay dumoble, kumakain ng oras na dapat sana ay para sa mga pasyente. May mga bulong-bulungan tungkol sa redundancy at cost-cutting. Ang mga kasamahan niya, na dati ay palangiti, ay ngayon ay balisa at laging nag-aalala. Naramdaman ni Clarice ang bigat ng kanilang mga tingin. Alam nila kung sino ang target. Siya. Isang hapon, ipinatawag siya sa isang pulong kasama ang hospital director at isang kinatawan mula sa De Villa Holdings. Inilatag sa harap niya ang isang folder na puno ng mga graph at numero. Alcaraz, sabi ng kinatawan, isang lalaking may peking ngiti. Based on these performance metrics, your department is lagging. Your efficiency is concerning. Concerning, hindi makapaniwalang sagot ni Clarice.
Kami ang may pinakamataas na success rate sa buong rehiyon. Ang mga numerong iyan ay hindi nagsasabi ng buong kwento. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Doktor, malamig na sagot nito. The new management requires results. We expect to see significant improvement, or we will be forced to make difficult decisions. Lumabas si Clarice sa pulong na iyon na nag-aapoy sa galit. Ito ay isang paninira. Isang power trip. Isang paraan ni Franco para parusahan siya. Ngunit sa ilalim ng galit may takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kasamahan na nadadamay. Pagod na pagod siyang umuwi ng gabing iyon. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang pagdating sa bahay at makita ang kanyang tatlong anghel. Sinalubong siya ng mga ito ng mahigpit na yakap. Mama, let's play, sigaw ni Kiko. Mama, read me a story, sabi ni Carlos. Ngunit si Clara, ang kanyang bugtong na prinsesa, ay tahimik lang na yumakap sa kanyang binti. Hey, sweetie, sabi ni Clarice, hinaplos ang buhok nito. Bakit ang tahimik mo? Medyo nahihilo po ako, mama, mahinang sagot nito. Kinapa ni Clarice ang noo nito. Hindi naman mainit. Marahil ay napagod lang sa paglalaro. Okay, sige. Magpahinga ka muna. Manood ka muna ng TV habang naghahanda si mama ng hapunan. Habang naghahanda siya sa kusina, narinig niya ang tawanan ng dalawang lalaki. Ngunit bigla, narinig niya ang isang mahinang kalabog. Clara, tawag ni Kiko. Mama, si Clara po. Binitiwan ni Clarice ang hawak niyang sandok at tumakbo papunta sa sala. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Nakita niya si Clara, nakahandusay sa sahig, walang malay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang pagiging doktor niya ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, siya ay isang ina na natataranta. Clara! Baby, wake up, sigaw niya, marahang tinatapik ang pisngi ng anak. Binuhat niya ito. Ang katawan nito ay malambot at walang lakas sa kanyang mga braso. Sumigaw siya sa dalawa pa niyang anak na manatili sa bahay habang isinusugod niya si Clara sa kotse. Nagmaneho siya papunta sa sarili niyang ospital na parang hinahabol ng demonyo, ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga mata. Sa emergency room, ang kanyang mga kasamahan ay mabilis na kumilos. Ang mga pamilyar na tanawin at tunog ng ospital ay biglang naging isang bangungot. Siya, na laging nagbibigay ng utos, ay ngayon ay isang nag-aalalang ina na naghihintay sa labas ng isang kurtina. Lumabas si Ed Reyes, ang mukha ay seryoso. Clarice, we stabilized her. Pero kailangan natin siyang i-admit for further tests. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip. Ang mga pagsusuri sa dugo, dalawas etyo. Bawat resulta na lumalabas ay nagdadala ng mas malalim na pag-aalala. Isang gabi, pumasok si Iggy Reyes sa kwarto ni Clara. Si Clarice ay nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng natutulog na anak. Clarice, may resulta na ang genetic panel, mahinang sabi nito. Naupo ito sa tapat niya. Tumingin si Clarice sa kanya, ang puso ay handa na sa pinakamasama. Ano nang sabi? Mayroon siyang arrhythmogenic cardiomyopathy, sabi ni Iggy Reyes. Isang rare genetic disorder na nagpapahina sa muscle ng puso. This is very rare, Doth. Usually hereditary. Hereditary. Namamana. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Clarice. Ngunit wala sa kanyang pamilya ang may sakit sa puso. Wala. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurado na mahimbing na ang tulog ni Clara, bumalik si Clarice sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang computer. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng scalpel, ay nanginginig habang nagtatype siya sa keyboard. Arrhythmogenic cardiomyopathy. Genetic markers. Familial studies. Nagbasa siya ng mga medical journal, mga research paper, mga case study. Ang kanyang kaalaman bilang isang doktor ay nagiging isang instrumento ng pagpapahirap. Bawat salita, bawat talata, ay nagpapalubog sa kanya sa mas malalim na takot. At pagkatapos nakita niya ito. Isang pag-aaral na ginawa 10 taon na ang nakalipas. Isang pag-aaral tungkol sa mga prominenteng pamilya sa Pilipinas na may kasaysayan ng partikular na sakit na ito. Ang kanyang mga mata ay sinundan ang listahan ng mga apelyido na kasama sa pag-aaral.
At doon, sa gitna ng listahan, ay isang pangalan na tumusok sa kanyang puso na parang isang nagielong punyal. Davila. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang sakit ni Clara. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang sumpa. Isang pamana mula sa pamilyang sumira sa kanya. Isang pamana mula sa ama nito. Sa sandaling iyon, lahat ay gumuho. Ang kanyang pride. Ang kanyang galit. Ang pader na 6 na taon niyang itinayo. Lahat ay walang kwenta ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang batang natutulog sa silid ng ospital, na ang puso ay unti-unting pinahihina ng dugong nananalaytay dito. Ang mga pinakamahuhusay na espesyalista sa sakit na ito ay nasa Maynila. Sa mga ospital na konektado sa mga Davila. Kailangan ni Clara ng pinakamahusay na pangangalaga. Kailangan niya ng tulong na hindi niya kayang ibigay mag-isa. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ito ang pinakahuling bagay na gusto niyang gawin sa mundo, ngunit wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya ito mahawakan. Pinindot niya ang kanyang contacts. Nag-scroll siya pababa sa isang pangalan na hindi niya binura, isang pangalan na nagsilbing paalala ng sakit at pagtataksil. Franco Davila. Ang kanyang hinlalaki ay nag-hover sa ibabaw ng call button. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napapikit siya ng mariin. Para kay Clara, bulong niya sa sarili. Para sa anak ko. Sa isang huling hininga ng pagsuko, pinindot niya ito. Nasa gitna ng isang pagpupulong si Franco nang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang numero na hindi niya inaasahan. Isang pangalan na 6 na taon na niyang hindi nakikita sa kanyang screen. Clarice Alcaraz. Napatigil siya sa gitna ng kanyang pangungusap. Ang mga board member na nasa paligid ng mahabang mesa ay napatingin sa kanya, nagtataka. Itinaas niya ang isang kamay bilang senyas na humihingi ng sandali. Tumayo siya at lumabas sa conference room. What do you want, Clarice? Sagot niya, ang boses ay kasing lamig ng salamin sa kanyang opisina. Inaasahan niya ang pagsusumamo, ang pakikiusap na itigil na ang pressure sa ospital. Inihanda niya ang sarili para sa isang laban. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi boses ng isang mandirigma. Ito ay boses ng isang ina na natalo. Isang boses na basag at puno ng desperasyon. Franco, tulong di. Kumunot ang noo ni Franco. Anong laro na naman ito? Walang laro, Franco, please di. Humikbi si Clarice at sa tunog niyon, naramdaman niya ang isang bagay na totoo. Ang pride na laging daladala ni Clarice ay wala na. Si Clara ang anak ko, nasa ospital siya. Kailangan kanya. Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Franco. Ang resulta ng CT test ay sariwa pa sa kanyang isipan. Anak ko. Anong kapal ng mukha niya? Isang bata, Clarice. Gagamitin mo ang isang bata para lang makuha ang gusto mo. Ganti niya, ang bawat salita ay may bahid ng galit. Hindi, sigaw ni Clarice sa kabilang linya, isang sigaw na puno ng sakit. May sakit siya, Franco. Isang rare genetic heart condition. Arrhythmogenic cardiomyopathy. Kailangan niya ng pinakamahusay na doktor. Nasa Maynila sila. Please. Franco, nagmamakaawa ako. Kalimutan mo na muna ang galit mo sa akin. Para sa kanya. Para sa isang batang walang kasalanan. Ang pangalan ng sakit. Bilang isang taong namumuhunan sa healthcare, pamilyar si Franco sa terminong iyon. Bihira. Malubha. At madalas na mamana. Narinig niya ang lalim ng bawat paghinga ni Clarice, ang bawat pigil na hikbi. Hindi ito pag-arte. Ito ang tunog ng isang pusong nagdurusa. Ang galit ni Franco ay bahagyang humupa, napalitan ng isang nakakabother na pagkalito. Saan kayo? Tanong niya, ang boses ay seryoso na ngayon. Pagkatapos makuha ang detalye, ibinaba niya ang tawag. Bumalik siya sa conference room. The meeting is over, anunsyo niya, hindi na pinansin ang mga nagtatakang mukha ng mga board member. Something came up. Sa SE Lucas Medical Center sa Bonifacio Global City, natagpuan niya si Clarice sa labas ng pediatric key. Ang AC Alcaraz na nakita niya sa Tagaytay, ang babaeng matapang, malamig, at puno ng pride, ay naglaho na.
Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mukhang pagod, ang mga mata ay namumugto, at nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon na tila ilang araw nang hindi napapalitan. Mukha siyang ordinaryong ina na natatakot. Hindi sila nag-usap. Ano pa bang sasabihin? Ginamit ni Franco ang kanyang impluensya. Ipinatawag niya ang pinuno ng cardiology department, si E.A. Sandoval, isa sa mga pinakamahusay sa bansa. Isinalaysay ni Clarice ang mga medical findings sa isang profesional, ngunit nanginginig na boses. Habang naghihintay sila ng mga bagong pagsusuri, naupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang bench sa pasilyo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Nakita ni Franco kung paano niya kurutin ang kanyang mga daliri, kung paano siya napapatalon sa tuwing may dadaan na nurse. Nakita niya ang takot. At sa kabila ng lahat, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng awa. Makalipas ang ilang oras, tinawag si Franco ni E.F. Sandoval sa kanyang opisina. Yen de Villa, sabi ng doktor, seryoso ang mukha. Kinumpirma ng mga pagsusuri namin ang unang diagnosis. The child's condition is critical. Kailangan natin siyang ihanda para sa posibleng operasyon. Bilang standard procedure, kumuha kami ng dugo mula kay Kiki Alcaraz at nag-volunteer po kayo kanina para sa blood compatibility testing kung sakaling kailanganin ang transfusion. Tumango si Franco. And tumingin si E.A. Sandoval sa mga papeles na nasa kanyang mesa pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Franco. May pagtataka sa kanyang boses. M.F. de Villa, ang compatibility ninyo ni Clara ay pambihira. Hindi lang kayo kompatible. Ang mga specific antigen markers ninyo ay nagpapakita ng isang napakalakas na genetic link. To be frank, ang pagiging ganito ka-perfect match ninyo ay statistically impossible kung hindi kayo mag-ama. Ang mga salita ng doktor ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Franco. Statistically impossible. Hindi malabo. Hindi siguro. Impossible. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Franco, kahit na ang puso niya ay nagsimula ng dumagundong. Nag-atubili ang doktor. Ibig sabihin, F. de Villa, kung sino man ang nagsagawa ng naunang test ninyo, baka gusto ninyong kausapin silang muli. Sigurado po ba kayo sa resulta noon? 0%. Ang numerong sumunog sa kanyang kaluluwa. Ang numerong naging basehan ng kanyang galit, ng kanyang paghihiganti. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang mga litratong ipinakita ni Portia. Ang concern nito. Ang perpektong timing ng lahat. Napatayo si Franco. Thank you, Doc. I need to make a call. Lumabas siya ng opisina, ang isip ay kumakarera. Ang galit niya kay Clarice ay naglaho, napalitan ng isang bagong, mas malamig at mas nakakatakot na pakiramdam. Pagdududa. Isang malalim na pagdududa sa lahat ng pinaniwalaan niya. Tinawagan niya si Leo. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may panganib sa ilalim nito. Leo, I need you to do something for me. Immediately. Walang tanong-tanong. Yes, sir. Kailangan kong makuha ang security footage mula sa Evum Diagnostics. Ang main lobby at ang hallway papunta sa laboratorio. Mula 3 linggo na ang nakalipas. Hanapin mo ang petsa bago ko natanggap ang email. I want it now. Hindi na naghintay si Franco sa ospital. Habang si Leo ay kumikilos, nagmaneho si Franco papunta sa kanyang opisina. Nang makarating siya, ipinadala na ni Leo ang video file. Nakalock ang pinto ng kanyang opisina. Naupo siya sa kanyang mesa. Binuksan niya ang video. Ang una ay footage ng lobby. Walang kakaiba. Ang pangalawa ay ang hallway. Pinabilis niya ang playback. At doon, nakita niya ito. Isang pamilyar na babae, nakasuot ng mamahaling damit at malaking sunglasses, ang naglalakad sa hallway. Tumigil ito at may kinausap na isang lalaking nakalab gown. May inabot itong isang makapal na puting sobre. Si Portia. Ang kanyang sariling kapatid. Pinindot ni Franco ang pause. Tinitigan niya ang nagielong imahe sa screen. Ang babaeng nagkunwaring nag-aalala sa kanya. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng iebidensya. Ang babaeng sumira sa natitirang pag-asa niya.
Ang sakit ng pagtataksil ay 10 beses na mas matindi kaysa sa naramdaman niya mula kay Clarice. Hindi ito isang kaaway. Ito ay dugo. Pamilya. Isinara niya ang laptop. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang pagtanggi ni Clarice noon ay hindi kasinungalingan kundi depensa. Ang kanyang galit ay hindi galit kundi sakit. At siya ang naging instrumento. Ang tangang hari na pinaniwala at ginamit ng sarili niyang kapatid. Isang malamig at nakakamatay na galit ang bumalot sa buong pagkatao ni Franco. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naghagis ng gamit. Tumayo lang siya ng dahan-dahan, inayos ang kanyang suite, at lumabas ng kanyang opisina na may determinasyon sa kanyang mga mata. Nagmaneho siya na parang baliw, binabagtas ang EDSA na hindi alintana ang trapiko. Ang destinasyon niya ay iisa lang. Ang mansyon ng mga De Villa. Nang dumating siya, kasalukuyang naghahapunan ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at si Portia, nagtatawanan na para bang walang anumang problema sa mundo. Pumasok siya sa dining room na parang isang bagyo. Natigil ang kanilang tawanan. Franco, anak. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng kanyang ina. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa iisang tao. Naglakad siya papalapit sa mesa. Tumigil siya sa likuran ni Portia. Yumuko siya ng bahagya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong na silang dalawa lang ang nakarinig sa simula. Tapos na ang laro mo. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Portia, kailangan nating mag-usap. Huminga siya ng malalim, at sa huling mga salita, ipinahayag niya ang katotohanang natuklasan niya, ang katotohanang babago sa lahat. Tungkol sa anak ko. Franco. Ang katahimikan sa dining room ng Mansyon de Villa ay nakabibingi. Ang tunog lang na maririnig ay ang mahinang pag-ungol ng air conditioner. Ang mga mata ni Don Ricardo at Doña Elena ay nagpapalipat-lipat mula kay Franco patungo sa kanilang anak na babae na ngayon ay kasing putla ng mantel sa mesa. Franco, ano bang pinagsasabi mo? Basag ni Don Ricardo sa katahimikan, ang boses ay may bahid ng iritasyon. Huwag kang gumawa ng eksena. Ngumiti si Franco, isang iting walang kagalakan. Eksena? Dad, ang eksena ay nagsimula 6 na taon na ang nakalipas. At ang direktor ay ang sarili ninyong anak. Tumingin siya kay Portia, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Hindi ba, Portia? Nanginginig na tumayo si Portia. Hindi ko alam ang sinasabi mo, kuya. Baka napapagod ka lang. Mula sa ospital. Huwag mong banggitin ang ospital, putol ni Franco, ang boses ay biglang tumaas at kumalampag sa buong silid, na ikinagulat ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang kapatid. I saw the security footage, Portia. Mula sa Evum Diagnostics. Nakita kita. Nakita ko ang sobrang ibinigay mo sa teknisyan. Ang kapalit ng resulta na nagsabing hindi ko anak ang mga bata. Sa bawat salita ni Franco, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Portia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kasalanan niya, biglang sigaw ni Portia, itinuturo ang isang hindi nakikitang kaaway. Kasalanan ni Clarice. She was never good enough for you, kuya. Para sa pamilya natin. Isang hamak na anak lang siya ng isang naluging negosyante na sinubukan tayong siraan. Ginawa ko lang to para protektahan ka. Para sa pamilya. Proteksyon, tumawa si Franco, isang tawang puno ng sakit at pagkasuklam. You call this protection? You let me believe for 6 years that the woman I loved betrayed me. Ipinagkait mo sa akin ang 3 anak ko. 3 bata na lumaking walang ama dahil sa kasinungalingan mo. Franco, tama na yan, sigaw ni Doña Elena, nangingilid ang mga luha. Pamilya tayo. Doon, tumingin si Franco sa kanyang mga magulang. Nakita niya sa kanilang mga mata, hindi ang pag-aalala para sa kanya o sa kanyang mga anak, kundi ang takot. Takot sa eskandalo. Takot na masira ang pangalang De Villa. At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Hindi lang si Portia ang may kasalanan. Silang lahat. Pamilya, mahinang ulit ni Franco. Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling.
Ang pamilya ay hindi naninira ng buhay para lang sa pangalan. Naglakad siya patungo sa pinto. Tumigil siya at lumingon sa huling pagkakataon. Mula ngayon, wala na kayong anak na nagngangalang Franco de Villa. At wala kayong 3 apo. Piliin ninyo ang pangalan ninyo, ang yaman ninyo. Dahil iyan lang ang matitira sa inyo. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Habang papalabas siya ng mansyon kung saan siya lumaki, wala siyang naramdamang panghihinayang. Pakiramdam niya ay nakalaya siya mula sa isang gintong hawla. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang bigat. Ang bigat ng 6 na taong nasayang. At ngayon, mayroon siyang isang bagay na kailangan niyang harapin, isang bagay na mas mahirap kaysa sa pagharap sa kanyang pamilya. Ang pagharap kay Clarice. Clarice. Ang mga oras ay tila gumagapang sa pasilyo ng ospital. Bawat tunog ng sapatos, bawat pagbukas ng pinto, ay nagpapatindig sa balahibo ni Clarice. Nang umalis si Franco, naiwan siyang mag-isa sa kanyang pag-aalala. Isang bahagi niya ang nag-aalala kung ano ang gagawin nito. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nakatuon lang sa ilaw sa itaas ng pinto ng operating room. In surgery. Ilang oras pa ang lumipas nang bumalik si Franco. Nagulat si Clarice sa itsura nito. Ang galit at kapangyarihan na nakita niya kanina ay wala na. Ang natira ay isang lalaking mukhang pagod na para bang nanggaling sa isang digmaan. May kalungkutan sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang bagong uri ng kalinawan. Walang nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na, ngunit ang presensya nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang tahimik na suporta. Isang hindi sinasambit na paghingi ng tawad. Sa katahimikang iyon, sa gitna ng kanilang pinagsamang takot para kay Clara, naramdaman ni Clarice ang unang pagtila ng galit sa kanyang puso. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng Ify at lumabas si Ify Sandoval na nakangiti, sabay silang napatayo. The surgery was a success, sabi ng doktor. She's a strong kid. She's stable and recovering. Ang mga salitang iyon ang pinakamatamis na musikang narinig ni Clarice sa buong buhay niya. Napahagulhol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Franco. Doon, sa gitna ng pasilyo ng ospital, hinayaan niyang manatili ang kamay na iyon. Franco Ampersand Clarice. Makalipas ang ilang linggo, nakauwi na si Clara sa Tagaytay. Ang bahay ay muling napuno ng buhay at tawanan, bagaman mas maingat na ngayon. At sa bahay na iyon, isang hindi inaasahang bisita ang naging regular na tanawin. Si Franco. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, naupo si Franco sa tapat ni Clarice sa kanilang maliit na sala. Clarice, simula niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Walang salita ang makakapagpaliwanag o makakapagpunan sa 6 na taon na nawala. Pero kailangan mong malaman ang lahat. Isinalaysay niya ang lahat. Ang kasinungalingan ni Portia, ang resulta ng SCT test, ang kanyang sariling pagkabulag. Hindi siya nagbigay ng dahilan. Inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Naging duwag ako, Clarice, sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi pa nakikita ni Clarice kailanman. Natakot ako sa pamilya ko, sa responsibilidad. Pinili ko ang madaling daan. At dahil sa karuwagan kong iyon, sinaktan kita at ipinagkait ko sa mga anak ko ang isang ama. Iyan ang kasalanang habang buhay kong pagsisisihan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi ako hihingi ng kapatawaran dahil hindi ko ito deserve. Ang hihilingin ko lang ay pagkakataon. Isang pagkakataon na maging ama sa kanila. Hihintayin ko, Clarice. Kahit gaano katagal. Kahit na hindi mo na ako kayang mahalin ulit. Hindi sumagot si Clarice. Ngunit sa mga sumunod na araw, pinanood niya ito. Pinanood niya kung paano nito matyagang tinuruan si Kiko at Carlos na mag-shoot ng bola sa isang lumang basketball ring. Pinanood niya kung paano ito naupo sa sahig para tulungan si Clara sa kanyang mga puzzle. Narinig niya ang tawa nito habang nakikipaghabulan sa mga bata sa hardin. Nakita niya ang isang Franco na hindi niya pa nakikita noon, isang Franco na walang maskara ng isang isang Franco na simple at totoo. Isang ama.
Ang yelo sa puso ni Clarice ay unti-unting natunaw sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang sama-sama silang naghahapunan, ang kanilang maliit na mesa ay puno ng kwentuhan at tawanan. Isang ordinaryong eksena. Isang eksena na minsan ay pangarap lang ni Clarice. Biglang tumingin si Kiko kay Franco. "Daddy," sabi nito, ang boses ay puno ng pag-asa ng isang bata. "Dito ka na po matutulog?" Ang buong mesa ay biglang natahimik. Napatingin sina Carlos at Clara kay Franco, ang kanilang mga mata ay may parehong tanong. Napatingin si Franco kay Clarice. Ang mga mata nito ay hindi na nag-uutos o nagmamakaawa. Ang mga ito ay puno ng pag-asa, ngunit handang tanggapin ang anumang sagot. Ibinigay nito sa kanya ang desisyon. Tiningnan ni Clarice ang kanyang tatlong anak, ang tatlong himala na nagbigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nasaktan siya ng husto, ngunit bumalik para subukang buuin ang kanilang mga nasirang pangarap. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting may bahid pa rin ng mga luha na hindi na kailangang itago. Dahan-dahan tumango siya. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Clarice ang isang kamay na dahan-dahang naghahanap ng kanya. Hinayaan niya ito. At nang maglapat ang kanilang mga palad, ang init niyon ay hindi lang init ng balat. Ito ay ang init ng isang bagong simula. Isang pangako ng isang pamilyang muling binubuo, isang piraso sa bawat pagkakataon. Franco. Ang katahimikan sa dining room ng Mansyon de Villa ay nakabibingi. Ang tunog lang na maririnig ay ang mahinang pag-ungol ng air conditioner. Ang mga mata ni Don Ricardo at Doña Elena ay nagpapalipat-lipat mula kay Franco patungo sa kanilang anak na babae na ngayon ay kasing putla ng mantel sa mesa. "Franco, ano bang pinagsasabi mo?" Basag ni Don Ricardo sa katahimikan, ang boses ay may bahid ng iritasyon. "Huwag kang gumawa ng eksena." Umiti si Franco, isang iting walang kagalakan. "Eksena?" "Dad, ang eksena ay nagsimula 6 na taon na ang nakalipas. At ang direktor ay ang sarili ninyong anak." Tumingin siya kay Portia, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. "Hindi ba, Portia?" Nanginginig na tumayo si Portia. "Hindi ko alam ang sinasabi mo, kuya. Baka napapagod ka lang. Mula sa ospital." "Huwag mong banggitin ang ospital," putol ni Franco, ang boses ay biglang tumaas at kumalampag sa buong silid, na ikinagulat ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang kapatid. "I saw the security footage, Portia. Mula sa Evum Diagnostics. Nakita kita. Nakita ko ang sobrang ibinigay mo sa teknisyan. Ang kapalit ng resulta na nagsabing hindi ko anak ang mga bata." Sa bawat salita ni Franco, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Portia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Kasalanan niya," biglang sigaw ni Portia, itinuturo ang isang hindi nakikitang kaaway. "Kasalanan ni Clarice. She was never good enough for you, kuya. Para sa pamilya natin. Isang hamak na anak lang siya ng isang naluging negosyante na sinubukan tayong siraan. Ginawa ko lang to para protektahan ka. Para sa pamilya." "Proteksyon," tumawa si Franco, isang tawang puno ng sakit at pagkasuklam. "You call this protection? You let me believe for 6 years that the woman I loved betrayed me. Ipinagkait mo sa akin ang 3 anak ko. 3 bata na lumaking walang ama dahil sa kasinungalingan mo." "Franco, tama na yan," sigaw ni Doña Elena, nangingilid ang mga luha. "Pamilya tayo." Doon, tumingin si Franco sa kanyang mga magulang. Nakita niya sa kanilang mga mata hindi ang pag-aalala para sa kanya o sa kanyang mga anak, kundi ang takot. Takot sa eskandalo. Takot na masira ang pangalang de Villa. At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Hindi lang si Portia ang may kasalanan. Silang lahat. "Pamilya," mahinang ulit ni Franco. "Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling. Ang pamilya ay hindi naninira ng buhay para lang sa pangalan." Naglakad siya patungo sa pinto. Tumigil siya at lumingon sa huling pagkakataon. "Mula ngayon, wala na kayong anak na nagngangalang Franco de Villa. At wala kayong 3 apo. Piliin ninyo ang pangalan ninyo, ang yaman ninyo. Dahil iyan lang ang matitira sa inyo." Tumalikod siya at hindi na lumingon pa.
Habang papalabas siya ng mansyon kung saan siya lumaki, wala siyang naramdamang panghihinayang. Pakiramdam niya ay nakalaya siya mula sa isang gintong hawla. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang bigat. Ang bigat ng 6 na taong nasayang. At ngayon, mayroon siyang isang bagay na kailangan niyang harapin, isang bagay na mas mahirap kaysa sa pagharap sa kanyang pamilya. Ang pagharap kay Clarice. Clarice. Ang mga oras ay tila gumagapang sa pasilyo ng ospital. Bawat tunog ng sapatos, bawat pagbukas ng pinto, ay nagpapatindig sa balahibo ni Clarice. Nang umalis si Franco, naiwan siyang mag-isa sa kanyang pag-aalala. Isang bahagi niya ang nag-aalala kung ano ang gagawin nito. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nakatuon lang sa ilaw sa itaas ng pinto ng operating room. In surgery. Ilang oras pa ang lumipas nang bumalik si Franco. Nagulat si Clarice sa itsura nito. Ang galit at kapangyarihan na nakita niya kanina ay wala na. Ang natira ay isang lalaking mukhang pagod na para bang nanggaling sa isang digmaan. May kalungkutan sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang bagong uri ng kalinawan. Walang nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na, ngunit ang presensya nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang tahimik na suporta. Isang hindi sinasambit na paghingi ng tawad. Sa katahimikang iyon, sa gitna ng kanilang pinagsamang takot para kay Clara, naramdaman ni Clarice ang unang pagtila ng galit sa kanyang puso. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng Ihi at lumabas si Ihi Sandoval na nakangiti, sabay silang napatayo. The surgery was a success, sabi ng doktor. She's a strong kid. She's stable and recovering. Ang mga salitang iyon ang pinakamatamis na musikang narinig ni Clarice sa buong buhay niya. Napahagulhol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Franco. Doon, sa gitna ng pasilyo ng ospital, hinayaan niyang manatili ang kamay na iyon. Franco Ampersand Clarice. Makalipas ang ilang linggo, nakauwi na si Clara sa Tagaytay. Ang bahay ay muling napuno ng buhay at tawanan, bagaman mas maingat na ngayon. At sa bahay na iyon, isang hindi inaasahang bisita ang naging regular na tanawin. Si Franco. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, naupo si Franco sa tapat ni Clarice sa kanilang maliit na sala. Clarice, simula niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Walang salita ang makakapagpaliwanag o makakapagpunan sa 6 na taon na nawala. Pero kailangan mong malaman ang lahat. Isinalaysay niya ang lahat. Ang kasinungalingan ni Portia, ang resulta ng SAT test, ang kanyang sariling pagkabulag. Hindi siya nagbigay ng dahilan. Inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Naging duwag ako, Clarice, sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi pa nakikita ni Clarice kailanman. Natakot ako sa pamilya ko, sa responsibilidad. Pinili ko ang madaling daan. At dahil sa karuwagan kong iyon, sinaktan kita at ipinagkait ko sa mga anak ko ang isang ama. Iyan ang kasalanang habang buhay kong pagsisisihan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi ako hihingi ng kapatawaran dahil hindi ko ito deserve. Ang hihilingin ko lang ay pagkakataon. Isang pagkakataon na maging ama sa kanila. Hihintayin ko, Clarice. Kahit gaano katagal. Kahit na hindi mo na ako kayang mahalin ulit. Hindi sumagot si Clarice. Ngunit sa mga sumunod na araw, pinanood niya ito. Pinanood niya kung paano nito matyagang tinuruan si Kiko at Carlos na mag-shoot ng bola sa isang lumang basketball ring. Pinanood niya kung paano ito naupo sa sahig para tulungan si Clara sa kanyang mga puzzle. Narinig niya ang tawa nito habang nakikipaghabulan sa mga bata sa hardin. Nakita niya ang isang Franco na hindi niya pa nakikita noon, isang Franco na walang maskara ng isang isang Franco na simple at totoo. Isang ama. Ang yelo sa puso ni Clarice ay unti-unting natunaw sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang sama-sama silang naghahapunan, ang kanilang maliit na mesa ay puno ng kwentuhan at tawanan. Isang ordinaryong eksena. Isang eksena na minsan ay pangarap lang ni Clarice. Biglang tumingin si Kiko kay Franco. Daddy, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-asa ng isang bata. Dito ka na po matutulog?
Ang buong mesa ay biglang natahimik. Napatingin sina Carlos at Clara kay Franco, ang kanilang mga mata ay may parehong tanong. Napatingin si Franco kay Clarice. Ang mga mata nito ay hindi na nag-uutos o nagmamakaawa. Ang mga ito ay puno ng pag-asa, ngunit handang tanggapin ang anumang sagot. Ibinigay nito sa kanya ang desisyon. Tiningnan ni Clarice ang kanyang tatlong anak, ang tatlong himala na nagbigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nasaktan siya ng husto, ngunit bumalik para subukang buuin ang kanilang mga nasirang pangarap. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting may bahid pa rin ng mga luha na hindi na kailangang itago. Dahan-dahan tumango siya. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Clarice ang isang kamay na dahan-dahang naghahanap ng kanya. Hinayaan niya ito. At nang maglapat ang kanilang mga palad, ang init niyon ay hindi lang init ng balat. Ito ay ang init ng isang bagong simula. Isang pangako ng isang pamilyang muling binubuo, isang piraso sa bawat pagkakataon. At dito po nagtatapos ang kwento ng nasirang tiwala, ng sakit na namana, at ng isang pamilyang muling nabuo sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-asa, ang kwento ni Clarice at Franco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Bawat kabanata ay isang paglalakbay na sabay nating tinahak. Bawat luha ni Clarice at bawat pagsisisi ni Franco ay naramdaman ko rin habang isinusulat ang kanilang kasaysayan. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay sinusubok ng panahon at ng mga pagkakamali. Ito ay isang salamin na nagpapakita na ang pagpapatawad, kahit gaano kahirap, ang tanging susi na nagbubukas ng pinto patungo sa muling pagbangon. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay ang liwanag na laging naririyan, nag-aabang sa dulo ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang mga pagkakamali at tagumpay? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at buhay. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat.